Ito na, off-road na. Ayan na. Kuha natin si Hector sa off-road. Woo! Woo! Yeah! Pero alam nyo kasi guys ang pagra-ride, ini-enjoy yan eh. Mas masarap na nagra-ride ka na ini-enjoy mo yung view. Bilang riders, kailangan protektahan din natin syempre yung welfare ng ibang tao. Priority din natin yung welfare ng ibang mga taong nagbibisita dito. Tapos bababangga mo sa kurbada dahil kamote ka. Huwag natin sirain yung imahe nating mga riders. Ganda ng view. Enjoy na enjoy si Bes saka si Casey oh. Hangin. Ramdam ko sumusot sa ano ko eh, pantalon tsaka sa jacket. Makapal pa yung jacket ko kasi naka-bomber jacket ako eh. Tapos nakamaong ako pero nararamdaman ko yung lamig. Si Bes ang ano natin, navigator, kaya siya sinusundan natin. Gusto pa nilang bumili na suman ah. Dito yung papunta ng sa left side, yan yung papunta ng ano ng Lambingan Hills tsaka ng Palpitate. Pero galing na tayo dyan, kaya dito muna tayo sa ito. Check natin yung iba. Nag-enjoy itong dalawa sa view eh. Si Obeng nasa likod. Unahin natin si Obeng. Mas malapit yata pagka sa Marilaki ka dumaan. Pero yun nga, mas preferred ko kasi dumaan dito sa may Manila East kasi
medyo konti yung riders, unlike dito sa Marilake. Dito lahat ng daan ng mga riders na galing ng Metro Manila, kaya sobrang dami. Tsaka yun, may mga pwede kang makasabay ng mga mga immortal. Yung mga riders na may pagkabalinghoy. Pero alam nyo kasi guys, ang pagra-ride, ini-enjoy yan eh. Sabagay, iba-iba kasi tayo ng gusto sa pagra-ride. Yung iba gusto ng racing, batest yung speed ng kanilang motor. Pero mas masarap na nagra-ride ka na ini-enjoy mo yung view. Hindi racing. Hindi mo naman kailangan ipakita sa ibang riders na malupit ka, na kaya mong bumangking ng 100 kilometers per hour, na yun nga, hindi lang ikaw ang na-aksidente, nakakapagdamay ka pa ng ibang tao, di ba? Imagine mo yung mga pamilya na pumunta rito para mag-enjoy lang, na sumusunod sa maayos na paraan, batas, di ba? Dahan-dahan na sila. Tapos bababangga mo sa kurbada dahil kamote ka, overspeeding ka. Wag naman. Wag natin sirain yung imahe nating mga riders. Kailangan natin bilang riders, kailangan protektahan din natin syempre yung welfare ng ibang tao. Priority din natin yung welfare ng ibang mga taong nagbibisita dito. Hindi lang nung para mag-enjoy tayo to the point na nakakapinsala tayo o naabala natin yung ibang tao, di ba? Sounds preachy pero kasi nakakabahala na yan mga brothers, mga paps, no? Lalo na ngayon, dumadami yung community ng mga riders, and ang dali na lang magbenta ng motor ngayon, di ba? So meron kang trabaho, kumikita ka kahit hindi ka pa biyasa sa kalsada, hindi mo pa master ang road safety, pasok ka sa motor dahil marunong ka na magpaandar, marunong ka magpreno. Teka, huminto sila. Anong meron? Kanan pala doon, coach. Kanan? Okay, go! Kanan pala. Lumagpas kami. Balik. Sobra. Sobra daw, sobra. Ito yung Camp Hayatus. Turn left. Andito na kami. Merong 10 pesos na, ano tawag dyan, sir? Abot ka sa'yo doon, Bes. Bigay namin sa'yo doon. Apat. Oh, magkano 10 pesos daw? Doon na lang. Doon na, okay na daw, bigay. Anong tawag dyan, sir, sa binayaran? Sa Republic Act 756 sa DNR po. Environmental fee. Hindi po, sir. Bali, yung batas po ito ng DNR po na tatapad po nung... Ayun, Integrated Protected Area Fund, IPAF yan. So, magbibigay tayo ng 10 pesos bawat motor sa IPAF. Okay, thank you, sir. Thank you, sir. So, merong programa si DNR, IPAF. I-search nyo na lang sa Google kung ano yung sabihin ng IPAF.
10 pesos per motorcycle. Tanggal na ako ng gloves, kaya mas ramdam na ramdam mo yung lamig ng hangin. Sarap. Pagka stress ka na sa trabaho, masyado ka na maraming iniisip, kailangan mong kumonekta sa nature. Connect ka sa nature para dito mo ma-release lahat ng stress, lahat ng mga negative vibes na nasasagap mo sa trabaho, nasasagap mo sa saan mang sulok na pinupuntahan mo. So ito yung best place para dun mo i-release lahat yan. Dito mo itatapon lahat ng stress mo, lahat ng negative vibes. Sa nature mo sila ay tatapon lahat. Si Mother Earth ang bahala dyan. Siya magre-recycle niyan. Gagawin niyang lahat ng negative vibes na nasagap mo, lahat ng stress, lahat ng anxiety, i-recycle ni Mother Earth yan. Gagawin niyang fertilizer yan ulit. Kaya pag stress ka na, medyo masungit ka na, irritable ka na, connect to the nature. Hindi mo naman kailangan pumunta ng Tanay. So kung merong magandang park sa subdivision nyo, maglakad-lakad ka doon. Pero syempre, maganda yung ganito, yung naglo-long drive kasama yung loved ones. Meron niya kaming one time sa D-group kasi namin. Yung D-group is a small group na kung saan doon kayo nakikita-kita ang magkakaibigan, or actually hindi nga magkakaibigan eh, basta mga parang couples for Christ, parang ganon, couples. So yung church namin is Christ Commission Fellowship, CCF. Madadaanan mo siya dyan sa may C5, sa may Pasig intersection, IPI. So meron silang program na yung mga couples, hindi lang couples, kahit singles, basta small group, discipleship group, na kung saan nagmi-meet kayo every weekend, depende sa time na availability ng bawat isa. Kami Saturday, kasi kami Saturday. And some of our members hindi naman close, so talagang nakikita lang every D-group lang. Pero since nung nag-camping kami, doon nabuo yung relationship, mas lumalim. Hindi lang kami nakikita tuwing Saturday. Dati, tuwing Saturday lang kami nakikita. Simula nung nag-camping kami, hindi na lang tuwing Saturday kami nakikita-kita. Minsan, kahit wala kaming D-group, nagmi-meet kami sa bahay ni Ate Sol tsaka ni Obeng. Minsan sa amin, nag-ibisita kami sa mga bahay-bahay na ang bawat isa sa amin, kung saan yun ang pagkasunduan namin na bisitahin. Magpapadless kami, magdadala kami ng mga pagkain na pwede namin dalhin, nagkukwentuhan kami, nagbabanding kami. So nabuo yung relationship, mas lumalim. Kaya magandang way din itong camping, lalo na kung meron kang family na gusto mo mapalapit ka, gusto mo maging close kayo, gusto mo talagang magkaroon kayo ng mas malalim na relationship, yayain mo sa camping. Kasi dyan kayo magiging mas intimate sa isa't isa, mas lalalim yung pinagsamahan nyo. Maraming ano rito guys, maraming campsite. Tsaka
maganda kasi dito, malapit sa ilog, tsaka flat yung lupa. Meron kasing mga campsite na napuntahan namin medyo pababa, tsaka mabato yung lupa. So ang hirap mag-pitch ng tent kasi dumudulas ka. Naalala ko kasi yung kwento ng kapatid ko, ng ate ko. So nagpapahila siya sa asawa niya kasi nasa baba na sila pagising niya. Dahil nga pababa yung lupa doon. And dito maganda sa campsite dito sa may Hayatos. Tsaka yung area rito sa River Ranch, flat. Kaya maganda mag-pitch ng tent. At tsaka yun nga, malapit ka, sa tabing ilog ka na mismo. Tsaka yung kotse mo o yung motor mo, pwede mo na doon mismo i-park sa tabi ng tent mo. Hindi malayo. So maganda yung pag malapit kasi yung kotse mo doon sa tent mo. Nandun lang yung mga gamit mo sa kotse na yung mga hindi mo kailangan ibaba, like mga damit ng mga bata or damit nyo, nandun lang siya sa kotse, di ba? Pag kailangan mo, dali kuhanin kasi katabi lang ng tent mo yung kotse mo. Hindi katulad pag malayo yung parking, hassle. Ito na, off-road na. Ayan na. Ito yung isang TVS N-Torque natin. May angkas pa yan si Obeng. Ayan. Dito mild pa, hindi pa ganun ka bako-bako yung kalsada. Pero ano na din, medyo madulas kasi maraming mga maliliit na bato. Yes. Nag-enjoy siya. Ang kalaban mo dito semplang kasi madulas yung maliliit na bato tsaka lupa. Balay Andres. Sabi mo wala lumang. Pero yan, maliit lang. Na tayo. Kuha natin si N-Torque sa off-road. Woo! Woo! Yeah! Case, mamaya kunan mo tayo sa tawid ilog ha. Road. Kaya Ben. Yeah.
Kahit yung truck, oh, ang taas. Go, go. Stephen, di makapag-mabilis dito kasi ang gulong. Baka N-torque yan. Torque. N-torque. And kaya naman ng sedan kasi no, daming sedan na dumadaan. Hi! Welcome to KC Vlog. Saan tayo? Diretso? Kasi mga ano eh. Nalanganin yung ano eh. Wala lang, oh.